ng inyong mood. Sino po ang nagagalak ngayon pong umaga kasi po umuulan? Okay, so konti lang yung nagagalak, no? Sino po? Konti lang nagagalak kasi medyo malamig, no? But I want to say thank you to the Lord. Sabi nga po ng ating pong Pastor Romy, sa kanya pong nakaraang message, ang Spirit-filled life starts with taking the Lord in the morning. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Ulitin ko po Spirit-filled life starts in thanking the Lord early in the morning. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Diyos. Lagi ko pong pinapatugtog sa bahay yung thank you, Jesus. Na? Nagsasawa na sila sa pakikinig dun sa thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Yung kanta na Anyways. Kasi naniniwala po ako dun sa sinabi po ng Psalms chapter 95 na ang pagpapasalamat daw po ay mabuting bagay. Amen po ba doon? Alright. Kanina po, may video kanina na nagsasabi na kung sino daw ang Diyos sa buhay natin. Magsabi nga po ng amen kung totoo po yung sinabi ng video. Amen. Alright. Ngayon pong umaga, samahan niyo po akong muli. Ngayon po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay pumikit, tayo po ay manalangin, idulog po natin ang salita ng Panginoon na mahayag po ngayon, ating pong pagsasaluhan. Panginoong Ama, napakabuti mo sa buhay po namin, hindi dahil kami po ay nagbabalik sa iyo ng papuri. Napakabuti mo sa amin dahil your grace abounds, Panginoon. Kahit saan, O Diyos, namin ito tingnan, kahit saan po namin ito isipin, Panginoon, tingnan lang namin ang aming pong katabi, ang aming pong paligid. Napakalaki na ng biyaya mo po sa amin. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay na binigay mo po sa amin, higit sa lahat. Ngayon pong umaga pong ito, na narito po kami upang mag-aral ng salita ng Diyos. At lalong higit sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak upang kami po ay maligtas. Napakalaki po nitong bagay sa buhay po namin sapagkat kami po, Panginoon, ay walang kabuluhan sa iyo pong harapan. Pero dahil sa iyong biyaya, kami po ay naligtas, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw na po ang bahala po sa amin. Samahan mo po kami. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Matatagpuan po natin ang ating pong pag-aaralan sa aklat po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Okay, so Ephesians chapter 4, verse 1 to 16. Ngayon pong October, ang binigay po sa atin na tema is all about spiritual or Christian maturity. Yan po yung ating pong pag-aaralan. It's all about Christian maturity or spiritual maturity. And ngayon pong umaga pong ito, pag-aralan po natin, ano po ba yung maturity na tinatawag? At ano po yung Christian or spiritual maturity? At ano po yung tatlong bunga ng matured Christian life? Okay po? So, ang sabi po medyo mahaba po ito, no? Pero ang aking pong Bible ay hindi po katulad ng inyong Bible. Tulad nga pa ng sinasabi ko minsan, ito po ay special edition. Kulay green. Medyo luma po ito. Binigay po ito sa akin ni Pastor Jimmy. So, ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 16, pinamagatan po itong ang pagkakaisa sa Espiritu. Verse 1. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan.
Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano nga ba o ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Parang sasakyan dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Pag-aaralan po natin ay yung verse 11 and 13. Okay. Ang sabi po dito, pinamagatan po natin ang ating pong pag-aaral na spiritual maturity, the goal of Christian life. Okay. Bago po natin talakayan kung ano po ba yung goal natin o bakit sa yung maturity ay goal po natin bilang Kristiyano, ano po ba muna ang ibig sabihin ng maturity? Sa inyo po, ano po ibig sabihin ng maturity or matured? Matured. Meron ba? May anak na. Pag may anak na, matured na, ganun. Tama ba yan? Paano pag walang anak, edi hindi pa matured? Joke lang. Immature. Okay po, ang sabi po ng aking pong kaibigan ko na po siya ngayon. Kahapon kasi chinat ko siya. Sabi ko, pre, ano ba ibig sabihin ng maturity? Ang sabi po ng aking kaibigang dictionary, ang maturity daw po ay, ito po ay period o kalagayan kung saan mature ang isang tao. Tama po ba ang meaning? Matatawag po ba natin ang isang 6-year-old na mature? Matatawag po ba natin na mature ang isang 6 years old? Ano po ba ang ideal maturity age sa atin dito sa Pilipinas? Matured, ah? Yung binibilang na legal age, technically. 18, yan, legal age. Pag sinabi kasing 16 to 18 or under 18, 16, 17 yan, juvenile pa yan. So, teen pa lang yung mga 10 to 15. Dumadaan po ang mga yan sa puberty stage. Yung mga, dyan po nauso yung ano ba yung disposition ko sa buhay? Ano ba yan? Ano ba ako? At ito, malaki po ang papel ng environment, especially po ng family, when it comes with developing a child into a mature person. Okay po? Sabi niya rin po ng aking pong kaibigan, kapag nasa hustong gulang na o fully grown,
So technically, siguro matatawag natin 18 or 19 and onwards. Yan, pwede na yan. Actually, kapag may muwang na ang isang bata, technically, we can say 7 years old yan. Pwede na makaisip ng mali yan. Tsaka alam niya na ang tama at mali. Okay? Pero po, ang sabi po dito, maturity is fully developed. So, yung 7 years old, hindi pa po yan fully developed. And based po sa study, yung ating pong isip, yung ating pong utak, ay hindi pa po yan, late po yan na fully develop. So siguro mga 20 o 30s pa yan na fully develop. Kasi yun daw po sabi nila, hindi naman po ako scientist, sabi nila. Yan po yung meaning ng maturity in this world. Pero ibahagi naman po natin, ano naman po yung Christian maturity? Okay po? Ang sabi po sa Efeso chapter 4 verse 13, Efeso chapter 4 verse 13, nandito po sa ating pong screen, yan. Sabi po diyan ay, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ibig sabihin po pala, ang Christian maturity ay, sabi po dito ay, increasingly finding identity in Christ. Hinahanap po natin yung sarili po natin in Christ-likeness. Kapag nandun na tayo sa part na yon, matured na tayo. Okay? So, habang tayo po ay nandito sa mundo, yun po dapat yung goal po natin. Yung magkaroon po tayo ng Christ-like. Though hindi po natin talaga maaabot yung estado ni Jesus, pero being Christ-like, the way we talk, the way we act, yan po yung goal po natin. At ngayon pong umaga, ang sabi po dito, may mga binigyan po sabi doon sa verse 14, may mga binigyan po ng pagiging apostol, pagiging propeta, pagiging guro, at pagiging ebanghelista. Ang iba naman daw po ay pagiging pastor. So kung papaano daw po pala tayo magiging mature, ito po pala yung goal po natin. Hindi lang pala basta pumapasok tayo dito sa church, o hindi lang pala basta tayo ay nakikilala lang natin si Jesus and then sapat na. Okay? Nung si Paul po, o si Pablo, si Apostol Pablo ay nag-describe po siya ng churches. So, babasahin po natin yung kanya pong buhay sa aklat po ng mga gawa, ay may level. So, katulad din po ng mga natin, ng bata, ayan, sa atin, tayo po ay may level din po. Meron din pong baby, may child, may teens, may young adult, may adult. Meron bang post-adult? Wala naman, no? Wala. Old. Ayan. Senior citizen. Yun. Yan po. Si Pablo po, ang sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 9, medyo mahaba po ito, pero ang sabi niya po dito ay yung mga Christian daw po ay nagsisimula po sa infant. Totoo po ba yun? Hindi naman po agad, fully grown agad. So, level by level. Kaya nga din po, magandang example po yung ating pong buhay. Yung buhay natin dito sa lupa. Now, when we start to follow the Lord, infant po muna. So, ano po ba ang kailangan ng baby? So dahil po ako ay may baby, siyempre po, gatas. Di ba po ba? Ano po ba ang sinabi doon? Kayo'y manabik tulad ng mga sanggol sa gatas, di ba? Yan po yung first step. Pero, nung nandun na po si Pablo
nang sumulat na po siya sa mga sa church sa Ephesians, sinabi niya po na hindi po dapat pala lagi tayong bata. Do you agree? Hindi naman po laging dapat baby tayo kasi as time goes by, lumalaki po yung physical features natin. Nagiging from baby, nagiging child, and then nagiging teen. Dumadaan na po yan sa teenage age. Nagiging young adult, nagiging woman and man na po, hanggang sa maging mature na po tayo. Ang sabi niya po doon, hindi po dapat tayong magstay sa pagiging baby. Ang sabi po sa verse 14 ng ating pong binasa, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral na parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga tanong na mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Dapat po pala na sa ating pong pagpasok o sa ating pong pagsunod sa Panginoon, ihanda po natin ang sarili natin to become a matured Christian. Kasi po, lagi pong sinasabi ni Apostol Pablo na mamuhay tayong ayon sa ginawa o ayon sa example na ginawa ni Jesus Christ. At yung kanya pong ginagamit na salita, yung Hebrew word na teleios o T-E-L-E-I-O-S, ang ibig sabihin po nito ay mature, perfect, and complete. So ibig sabihin, dapat nandun po nakaset yung mind po natin. At bakit ba natin kailangan maging matured? Bakit ba kailangan, hindi na lang ba pwedeng ganito na lang, pa-attend na lang ako sa simbahan, or pa-prayer meeting na lang? Hindi po kasi ganun ang tinuturo ng ating pong Panginoon. Kasi inihahanda po tayo ng Diyos doon sa kung ano talaga po tayo. Doon sa dako paroon, doon sa kabilang buhay na kung saan habang buhay po tayo doon. Now, kung ang ating pong kaisipan ay limitado lamang sa kung ano lang ang nakikilala natin, medyo mahirap po tayong dumating doon. Katulad po ng mga napapanood ko po sa Facebook o napapanood ko din po sa mga reels na ang sabi daw po ay ang baby o ang bata kailangan pong turuan para maging handa sa kanya pong kinabukasan. Bakit kailangang ihanda? Bakit kailangang dumaan ng bata sa pagpapalo, sa pagdidisiplina, sa mga mahihirap o hindi magandang sitwasyon o kailangan silang turuang maghugas, kailangan silang turuang maglinis. Para po, pagdating ng panahon, ay hindi po sila mahirapan. Ganon din po sa atin. Hindi po tayo dapat manatili na tayo po'y baby Christian. Dapat po isipin po natin na magkaroon po tayo ng goal na maging katulad ni Jesus, na tayo ay meron pong ministry dito sa ating pong church. Whether ito po ay sa children, whether, sabi po dito, binigyan ng kaloob. Sabi nga po ng Apostol Pablo, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng kaloob sa tao. So, ibig sabihin po, nang bumalik si Lord sa langit, binigyan po tayo ng kaloob ng mga naiwan. At ang ibig sabihin po nito, itong mga kaloob po ito ay dapat po nating gamitin. Saan po ba tayo mas lalong makapagpapalago ng ating pong iglesia? Kung ito po ba ay pag-share, kung ito po ba ay pagtulong sa mga sa department po dito, yan po yung magiging ministry po natin at yung goal po natin. At sabi niya po dito, yung atin pong
spiritual maturity ay hindi lamang po pang sarili. Remember po na hindi lang po ang benefit po ng pagiging matured ay para sa sarili po natin. Na kumakalat po ito. Pag matured po tayo bilang Christian, yung ating pong bahagi sa katawan ni Kristo lalakas at titibay. Pansin niyo po, kapag masakit ang ulo, dama po yan ng buong katawan. O kaya pag masakit po yung, ano ba yung kalingkingan ba yan? Yung pinakamaliit na daliri sa paa? Ano po ba ang gamit ng kalingkingan? Ito po yung balance po natin. Subukan niyo pong, tanggalin yan. I dare. Yan po yung nagiging balance. Kapag yan po ay masakit, dama po yan hanggang katawan, buong katawan. Yung nga lang tiyan natin, pag gutom tayo, ang hina na natin. O kaya pag nasugatan ng atin o nasaludsod tayo, masakit na. Ganon din po. Kapag hindi po tayo work, yung sabi nga po dito ng Apostol Pablo, sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So, love binds the members of the church. Kung hindi po tayo nagmamahalan at hindi po tayo papasumakitan ba yan? Nagpapaumanhinan at nagmamahalan, mabubuwag po ang church. That's the reason why po, love conquers all. Diba po? Sinabi po dito na kapag po tayo nagmamahalan, at ang sabi din po ng John chapter 15 verse 17 or 16, na ang utos sa atin ng Panginoon ay magmahalan po at mag-ibigan po tayo. Kaya po, kapag po tayo ay naglulong for spiritual maturity, ang unang-unang na ibibigay nito ay love and then passion. Love, sabi doon, pag wala po daw pagmamahal, yung ginagawa po natin, wala ring kabuluhan. Kahit nasabihin ng ating pong presidente o kaya ng ating pong mga kapatid na, ay, ang galing-galing kong mag-drawing. Ang galing-galing kong kumanta. Kung wala naman daw pong pagmamahal, wala lang po yon. Kaya po, ang sinasabi po ng ating pong kapatid, sabi po dito sa salita ng Panginoon, pag sumakitan natin na mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan at magmahalan at magpaumanhinan daw tayo. Yun po yung one way para po tayo ay magkaroon ng spiritual maturity. Ang sabi po dito, spiritual maturity is not just an individual goal. Hindi lang po ito para sa sarili po natin. Yes, nakikinabang po tayo kapag nakakapagbasa po tayo, kapag nakakapag-prayer meeting po tayo, kapag nakaka-attend po tayo sa bawat gathering every church, nagiging malago po tayo. However, kapag po natin patuloy na ginagawa yon and patuloy nating nilulong o yung hinahangad na maging katulad ni Kristo, yung ating pong bahagi sa church lumalakas. At nagagawa po natin yung ating pong tungkulin. Kahit simple lang po yung gawain natin. Amen po ba doon? Ang sabi po dito, spiritual maturity is not just an individual goal, but the goal for the entire body of Christ. Kapag alam po natin, halimbawa, nakukulangan na ng faith yung ating pong kapatid, yan po yung unang-unang mararamdaman natin, yung love po natin para sa kanila. Kaya nga po ang sabi, nagpapalakasan. Di ba po? Kasi mahal po natin ang ating pong mga kapatid. Basahin po natin ang Efeso chapter 5 verse 1 and 2. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Ang sabi po dito ay,
Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Iniaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang sabi po dito, kapag po tayo naging matured, ito po yung nangyayari sa atin. We are becoming imitators of God. So again, magsisimula po sa pag-ibig, sa love, and then maglulong po tayo ng ating pong, maghahangad po ng ating pong ministry sa church. Magiging unified po tayo, and then kapag unified na po tayo, nagiging imitators na po tayo ng Diyos. Maganda pong tingnan na sa bawat isa po natin, tayo po ay unified. And then, we are imitators of the Lord. Kasi po, sabi nga niya po, sa John chapter 15, sa John chapter 15,